dagat na kristal, inutusan ng Yaawa, Alahayasi. Adan na pinalaya sa Eden, naman nirahan sa yungib ng mga kayamanan. Sa ikatlong araw itinanim ng Alahaya ang hain sa silangan ng daigdig, sa hangganan ng mundo patungong silangan. Paglipas noon patungo sa pagsikat ng araw, wala nang makikita kundi tubig na bumabalot sa buong mundo at umaabot hanggang sa mga hangganan ng langit. At sa dakong hilaga ng hardin ay may isang dagat ng tubig, malinaw at dalisay sa panlasa, hindi katulad ng anuman. Kaya dahil sa kalinawan nito, maaring tumingin ng isa sa mga kalaliman ng lupa. At kapag ang isang tao ay nahugasan sa tubig nito, nagiging malinis sa kadalisayan nito at puti sa kaputian nito, kahit na siya ay maitim. At nilikha ng Yaawa, Alahaya'y ang dagat na iyon, ayon sa kanyang sariling kagustuhan, sapagkat alam niya kung ano ang mangyayari sa taong kanyang lalalangin. Upang pagkaalis niya sa hardin, dahil sa kanyang pagsuway, ang mga tao ay ipanganak sa lupa. At mula sa kanila ay may mga namamatay na matutuwid na ang mga kaluluwa ay ibabangon ng Alahaya sa huling araw, upang sila'y magbalik sa kanilang laman, maligo sa tubig ng dagat na iyon. At ang lahat sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit nang paalisin ng Alahaya si Adan sa hardin, hindi niya siya inilagay sa hangganan nito sa dakong hilaga. Baka siya'y lumapit sa dagat ng tubig, at siya at si Eva ay maghugas sa tubig nito, magpakalinis sa kanilang mga kasalanan, malimot ang pagsuway na kanilang ginawa, at hindi na ito maalala sa kaisipan ng kanilang parusa. Pagkatapos, patungkol naman sa dakong timog ng hardin, hindi nagustuhan ng Yahweh Alahaya na paitira si Adan doon, sapagkat kapag umiihip ang hangin mula sa hilaga, dadalhin nito sa kanya sa dakong timog ang masarap na amoy ng mga puno ng hardin. Kaya't hindi doon inilagay ng Alahaya si Adan, baka kanyang amuyin ang masarap na amoy ng mga punong iyon. Malimot ang kanyang pagsuway at humanap ng kaaliwan sa kanyang nagawa, magtamasa sa amoy ng mga puno at hindi malinis sa kanyang pagsuway. Dagdag pa, sapagkat ang Alahaya ay maawain at puno ng malaking habag, at namamahala sa lahat ng bagay sa paraang siya lamang nakaalam. Pinatira ng Alahaya ang ating amang si Adan sa kanlurang hangganan ng hardin, sapagkat sa dakong iyon ang lupa ay napakalawak. At iniutos ng Yahweh Alahaya sa kanya na manirahan doon sa isang yungib, sa isang bato, ang yungib ng mga kayamanan sa ibabangang hardin.